Ikaw ang pangulo para sa pagbabago. Itong si Dan Fernandez, talagang ibigay po namin nyo sa amin itong ganitong reporting, ganito. Yung mga dokumento ano po kung kinalaman po ng paghahanap ninyo ng dokumento na usigin na naman po ninyo. Ang hinahanap lang po natin, paano natin ibababa ang presyo ng kuryente? Di ba? Sabi ko, doon po, yun ang ano eh. Nasaan po ka ako ang ano? Nasaan po ka ako yung representative ng Philippine Competition Commission? Ito po bang NGCP nakalalabag po sa batas ng competition sa ating bansa? Hindi po kasi. Wala naman, wala tayo sa kakompetensya kung di ba? Kaya hindi kasi natural monopoly talaga ito eh. Nag-iisa lang talaga. Alam naman natin, natural monopoly. Kaya natural monopoly, wala pang gagawa, walang makakagawa ngayon. Kaya kapag ka natin tinanggal yan, mapupunta tayo sa dark ages, hindi ba? Tama po. Gusto nating napunta sa dark ages, hindi ganun. DOE, sabi ko. DOE. Wala po ba kayong pagkukulang dito? Di ba? Yan po, yan ang dapat nating anuhin muna. Sumagot may mga sumagot. Si Stella Kimbo. Ano ba nga niya? Ba't may nagsasabing 10%? Ano ba yung ganito? Ano po yung... parang mas tama po yung 10%. Hindi, nakakatawa po yata yung 3%. Ay, nahalata ko na naman na talagang yung barkadahan talaga. Ano? Alam po ninyo ako, talagang 3%. Kasi po, sinasabi po niyang isa yung katabi ninyo, kaya nagiging 10%. Sinasali po niya yung ancillary services na maitutulong sa mga barangay natin na halos mahigit 42,000 ang bilang sa kanyang kabubuan. Ano? Kasi alam mo, ang barangay dyan, iba-iba yung kanilang classification. Totoo po. Depende sa ira mo at kung ano yung munisipyo nakakasakop sa'yo. Kung halimbawa, kung first class municipality ka dyan, medyo maganda-ganda ang kalagayan mo sa buhay, di ba? Pero kapag kayo nandun na sa port at saka sa fifth class municipalities, tsaka karaniwan, nasa kalayuan ng rehiyon na ng ating bansa yun eh. Pagkatapos, pagka kasi fifth class o kaya fourth class, nandun din yung kaliitan ng ira na sinasabi na ngayon ay tinatawag na nata na. Nata? Oo. Yung tinatanggap na honorarium. Actually, hindi mo masasabing sahod yun dyan Nelson. Sapagkat ang konsepto kasi ng paglilingkod sa barangay ay nakasalig doon sa tinatawag na volunteerism Kaya hindi mo matatawag na salary o kaya wages o ganyan. Ayun, may mga barangay na actually 98% ng barangay ay gumagapang kung ang pag-uusapan ay yung pondong magagamit. Ganun pala, no? Kung tutuusin mo, yung pinakaunang layunin ng batas na kung tawagin natin ay Local Government Code na nais sa batas noong pang 2001 ay para sa ikatatatag para sa pagiging independent o self-reliant ng isang barangay. Siguro kung kinakapos gaya ng pinakikita natin ngayon at meron naman silang marami at malawak-lawak na lupa, ilusad din nila itong pinasimulan nyo na isang araw, yung tinatawag yung hapag. Diba kong? Nakita ko, tatanim kayo, may mga gulay, na mga pwede. Nahuli nyo pala kung nag-harvest ako ng repolyo At ito po sa Quezon City ito Hindi natin nakalain na merong ganito pala sa Quezon City. Meron, yan ang tinatawag na hapag Halinang magtanim ng prutas at gulay, yun ang hapag. Kaya pala hapag, halinang magtanim ng prutas at gulay. Yan ay pinananagutan dyan sa barangay Holy Spirit. Talagang maraming tanim. At yun nga ang katabing lupa dyan malit lang naman ang sukat. Pag-aari yata ng, di ko alam kung napukor yata. Ganun ba? Ba't di nyo kakutamnan? Hindi amin kasi, binabantayan ka niya ng 3 security guard.
Isip-isipin mo kanya yung sweldo na security guard Opo. ay halos kinwenta nila eh. Ganun ho ah. Parang sa loob ng isang buwan, 250,000 yung tatlo yata. Yun, ano? Oho. Sabay ka, hindi kamahal na ng ginagasta ng gobyerno dyan, hindi naman napapakinabangan. Alam mo ka ako sa civil code, pagka nakabuhyang-yang ang lupa, Lalo pag-aano ng gobyerno. Opo. pwedeng tamnan yan. Pwede pala. Yung mga idle lands, ano? Actually, mananagot nga yung yung tao na hindi man lang niya binigyan ng pagpapahalaga yung lupa niya. Pwede mo tamnan yan, sabi ko. Ayun. Ayan, papunta ako dyan sa maraming repolyo tsaka lechugas. Meron pang Ay, ako na-imagine ko kung halimbawa sa buong Pilipinas, sabi na natin, yung out of 42 barangays, kalahati na lang yun, ano? Lahat may ganyan. May ganyan? Eh di, Malaki ba? Kamukha isang plot na kinuha namin ng pechay. Opo. In-estimate nung kasama ko, palagay mo ilang puno ng pechay yan. Opo. Sabi niya, sukat pong ito po kanya, hindi po kukulang sa 1,000 puno ito eh. 1,000, aba? Oo. Isipin mo na lang dyan, isang maliit na pamilya, kakain na doon sa isang puno ng ng Opo, pechay. oo. Meron ka lamang isang sardinas, isang lata ng maliit na sardinas. Yes. Isang maliit na lata ng sardinas. Opo. Ha? Igigisa mo lang yun kakain na yung pamilya mo eh. Totoo po. O isang libong yun, 1,000 puno ng pechay. Oho. O, di ba? Ay kung isang tali 5 piso, sabi na. Ano 5 piso? 10 piso isang na tali ba? ngayon. Oo. Pasensya na po. Hindi ako namamalig kinuha Ay, palibasa ikaw ay sufisyente ka kasi sa pera. Hindi mo naman pinapansin. Pero ako, bago ako, magkano po ba yung na yan? Kasi yaman kasi ako ni Enrile Kong. Alam mo naman tayo. Eto pong medyo lanta. Opo. O, yan kanya, kunin mo ng 8. Bigyan mo lang akong 3. Lanta na yan eh. Ayun na nga. Hinahabol ko na lang yung konting kasariwaan yan para lagyan ko ako ng sardinas. Bigay mo na sa akin. Opo. Ang kangkong ngayon, 20 ang tali eh. Oo. 20 na tali, kangkong? Kangkong. Ang ibig sabihin nito, sinasabi ko sa inyo, mahigit, kasi 98% ang Oo, mahirap na barangay sa buong Pilipinas. O, di bali 42,000. yung nakaririwasa, kung 2%, di bali mahigit, parang 800 plus lang. Wala pang 1,000. O tama Wala, po. 800. Halimbawa, Barangay Forbes Park, Barangay Magallanes, Oho. Oho. Barangay Oh. Holy Spirit. Yan, Barangay Holy Spirit Oo. Barangay Yung Super Cup. Batasan. Balmosina pa rin nandiyan. Oo. Barangay Commonwealth. Oho. Barangay Katiklan, Barangay White Plains, yung mga ganyan. Mga kumikitang barangay. Oh. Nakaririwasa yan. Kanina lang sa program ko, dito sa Quezon City, ang kanyang honorarium dyan, 37,500 pesos. Kapitan ng barangay po ito. Kapitan. Pwede na. Oho. Oo. Yung isa naman na sumagot, bandang parang Talisay, hindi ko alam kung Talisay, Batangas, 5,300. Sabi ko, Kapitan, Opo. sabi ko sa gabing ito, sa araw na ito, kako, ikaw ang pinakamahirap na kapitan. Sa ngayon lang, sa gabi, ang pinakamayaman naman kako ito. 37,000. Ang kinikita mong honorarium, 7 bahagi lang ng kanyang honorarium. Saan ka naman kailangan nating ayusin, sabi ko. Ayun. Yun ang gawain natin, kaya may programa ako doon. Ayun. Oho. Tapos tatakbo ako rito. Oho. Nahuli nga ako, isipin mo, sa dami ng umahabol pa. Anyway, Kong, at least ako, nakaka-inspire dito. Sana hindi lang Holy Spirit. Alam ko, marami nang gumagawa ng ganito, Kong. At Paano niya nakuha yun? Sino yung meron tayong reporter doon, Kong, na... meron nga ako Opo. nakitang Net 25. Opo. In-interview nga kayo ko eh. Meron tayong pati Si interview Erlo na sa Bringas. Oho. Kaso umuwi po na... At dyan din ako kumain. Ayun, Alam mo yung kinain namin dyan, nilagang okra, ganun po. nilagang talong. May yan, alamang o bagoong. Bagoong na iginisa nila napakasarap pagkatapos meron kaming tinapa. Oho. Oh. Ayos. Tsura ng lechon doon. Ako yung tinapa lang na yun at saka yung mga ganung Mabuti pala. Ako ilang beses ako nakapunta dyan, hindi ako napakain ni Kapitan Balmosina, Kong. Dadaling kita rin. Biro lang, Kong. Magsawa ka sa pechay. Sasawa ka sa repolyo at saka sa petche doon. Maniwala ka sa akin. Opo. Ay, nako. Anyway, Kong, well, ako po, sa kabuuan, sa puntong ito lang, sana po, hindi lang Holy Spirit. Alam ko, marami din pong barangay na gumagawa niyan. Sana palaganapin pa sa part ng Department of Agriculture, mga sangay ng ating pamahalaan, sa DILG, yun yung kanilang Barangay Affairs Office.
malaking tulong po ito sa kakulangan ng pagkain ng bansa natin, Kong. Oo, tsaka meron pa kayong hindi nasisiyasat dyan. Alam mo, yung kanina meron ako na interview. Aha. Awardee siya sa kapayapaan sa kanyang barangay. Aha. Naisip ko tuloy. So payapa ang barangay mo. So makatuwid ka ako sa isang buwan, wala man lang nag-away. Wala po. Pwede pong nangyayari po Opo. talaga. Aha. Minsan nag-away pero madali pong mapayapa eh. Nagsakasundo agad. So, walang umaabot ka ako sa piskalya, wala ka akong umaabot sa korte. Opo. Karamihan po talagang hindi nakararating doon. Oo. Ngayon, sabi ko, siguro ka ako isang araw, pag-aralan natin, total ka ako, may budget dyan ka ako yung mga piskal at saka yung korte. Hindi umabot sa inyo di ba? Ganun ho. Halimbawa, ikaw ang piskal Nelson. Oo. Magsisimula sa'yo. At kung halimbawa ay mapanagutan mo na meron talagang probable cause, dadalhin mo kay Jen sa korte. At yung korte naman, nakahanda na tanggapin yan at litisin, kaya nga may budget. Yes. Ngayon, sabi ko, hindi dumating sa'yo Hindi rin dumating sa'yo, Jen. Laking tipid nun, Kong. Di wala kayong ginagawa, nakatipid pa kayo. Opo. Kukuha ko ng porsyento sa opisina niyo, ibabalik ko doon sa barangay na masipag na mag-ayos ka ako Dapat may award. Tama. Hindi lang mga award, kung hindi dapat. Compensation. Merong porsyento sapagkat hindi mo naman nagamit talaga Ayun nga. Di ba? Hindi mo na nga nagamit, nakapagpahinga ka pa. Opo. Isip-isipin mo yung Malaking dami ng bagay. lilitisin mo na ganyan. Ay, ang gagawin sa mga barangay, Di ba? aayusin na lahat, di ba? Hindi, baka sabihin ng piskal, di akin na ito, bakit bibigay ka pa sa barangay? Di ba? Hindi nga, bahagi lang naman Ay, ako ganun sapagkat ba? ikaw ay nakapagpahinga. Oho. Di ba? Malaking bagay yan. Oho. Oo. Nako. Anyway, Kong, tuloy tayo sa iba pang maitapak sa isa kahapon ay nanonood po ako. Ito ang pinag-uusapan din po ngayon maging sa social media ukol dun sa pagharap niyo po sa franchise committee ng Kamara del Representante at mukhang ang pangunahing pinagtutunan ng pansin ay ang franchise po, prangkisa ng National Grid Corporation of the Philippines o ng NGCP, Kong. Ako nga ay dumalo ron dyan sapagkat Opo. nakita ko ang pag-uusapan ay yung performance daw ng National Grid Corporation of the Philippines. Oho. Ito yung nag-iisang transmission system natin. Opo. Walang ibang transmission na nag-ooperate dito sa ating bansa. Ito lang. NGCP lang. Opo. Hindi kagaya ng ating mga generation plants na marami yan. Dami. Opo. Marami rin tayong distribution. Pero ito, isa lang. Napag-isip-isip ko, sabi ko, parang matagal pa yung expiration ng nito Ng prangkisa. Kailan po ba dapat? Palagay ko, kasi binigyan namin ng 50 years yan 50 So years palagay na ko, po na prangkisa. So, wala pang baka kalahati. 2052 pang Matagal pa. Sabi, naging curious ako ngayon, dumalo ako ron. Opo. Bakit kaya sinisiyasat na ang performance ng Bagamat siyempre dun sa mga terms ng prangkisa, Jen, Nelson, sinasabi naman dun na pwede namang reviewin. Review. Anytime. Pwede namang siyasatin anytime para malaman kung yung patakaran na nakasaad sa prangkisa, yung mga terms of preference, ay kung natutupad. Aha, okay. So, pero gusto ko pa rin makinig. Ngayon, doon sa paunang salita ng chairman, ang ating kaibigan, si Congressman Gus Tambunting. Bunting ng Parañaque, yes, opo. Yung palang pinaka-intensyon, yung pinaka-layunin kung bakit pinatawag, ay yun nga, para siya sa atin ng performance, ngunit may kinalaman dun sa ikabababa ng presyo ng kuryente. Yun ang panglayunin. Maganda. Di lalo ako naging interesado sapagkat alam mo naman, yun ang aking pinipilit Sa na advocacy niyan, ipaglaban. Kong. Opo. Sabi ko, maganda ka kung usapin ito kung ang pinakalayunin na tinutumbok pala ng pagdinig na ito ay sa pagpapababa ng singil ng kuryente. Nagtiyaga ako ron, Opo. Kaya lang, ang napansin ko sa umpisa pa lang, hindi nakadirekta sa pagpapababa Ganun ba? Tinitingnan nila kung saan nagkakamali daw. Yung aligasyon ng pagkakamali, ng delay, ng ganito, tsaka ganyan. So, sabi ko, teka muna, Mr. Chair, parang nawawala po ako, pasensya na kayo, sapagkat dinig ko po sa salita po ninyo, ang pinakalayunin, bagamat tinitingnan nga natin ang performance, pero sa layunin,
na makita natin ang kaparaanan para ibaba ang kuryente. Opo. Wala pa po akong nakikitang ganun eh. Sabi ko, nakalimutan na po ba natin kako yung napakaraming mga dapat nating gawin para maibaba ang kuryente? Ba't hindi po tayo mag-umpisa ron? Oho. Yan ang simula, Nelson. Ayun. Oho. Eh, kasi ang narinig ko dyan, Kong, ito ho ay ano eh, napunta ata doon sa mga funder, may-ari ng kumpanya, na ito daw pong NGCP, baka kontrolado ng mga Chinese national. Yun ho ang narinig kong mga tinatanong ho ng kapwa niyo mambabatas eh. No, sumagot yung mga opisyalis ng NGCP. Opo. Wala po kanyang katotohanan, yan pong chismis na yan, na meron pong offshore button, push button, na kapag kayo ay pinindot mo, Magbabrown. talagang mapapasailalim tayo ng pusikit na karimlan. Opo, oho. Hindi po totoo yan, sabi niya, wala pong ganyan, ano. Oho. O, yan, sinusuyod nila yung ganit, kung ano-ano. Sabi ko, teka muna, bakit po ako hindi natin tinitingnan din yung ibang mga factors kung bakit po ang kuryente natin ay napakataas? Okay. Bakit parang ang nakikita ko po ay nakatuon lamang sa NGCP, para bang siya lamang ang pwedeng pagmulan ng ikabababa ng presyo ng kuryente. Kasi po, pag tinignan po natin yung share sa cost po ng ating binabayaran ng kuryente. Halimbawa po, ito yung ating monthly bill. Transmission. Ako po nakwenta ko na yung costas, yung Gastos. Opo. na pinanggagalingan sa transmission, 3% lang eh. Kakabuuan po ng binabayaran ko, 3% lang. Base doon sa binabayaran yung electric bill natin, base buwan-buwan. sa electric bill. Opo. Yung pong generation kako, 52%. Yung pong distribution, 25%. Opo. Kung tayo po'y seryoso at practical, na hinahanapan po talaga natin ng paraan kung paano natin maibababa, ang ibig ko po sabihin, let's go to the jugular. Sa malaki. Ay, siyempre naman. Ba't di po natin puntiryahin kako yung talagang pinagmumula ng kaitaas-taasan kako ng kuryente, nasa 52%. Tama nga naman, Kahit na meron tayong makita dyan, bahagi lang yung 3%. Wala po tayong Wala tayong mabababa na doon. Di ba? Mababa na Sumagot may mga sumagot. Si Stella Kimbo. Opo. Ano ba nga niya? Ba't may nagsasabing 10%? Ano ba yung ganito? Ano po yung... parang mas tama po yung 10%. Hindi, nakakatawa po yata yung 3%. Oho. Ay, nahalata ko na naman na talagang yung barkadahan talaga. Ano? Alam po ninyo kako, talagang 3%. Kasi po, sinasabi po niyang isa yung katabi ninyo, kaya nagiging 10%. Sinasali po niya yung ancillary services. Aha. Kasi katungkulan po niya na bumili rin ng bahagi ng konting kuryente para ma-maintain po. Opo. Yung kumbaga sa sa highway, merong maintenance yan. Hindi naman kapag sumaltik yung anong ganyan, kapag walang laman na talaga. Masisira. Kamukha na sasakyan mo, hindi po pwede yung wala kang reserba na ano doon. Talaga zero. So, lumilitaw talaga na talagang inuusig. Sabi ko, kamukha ng, tinanong ko yung ERC, Nelson. Chairman Di Malanta. Hindi pa ako, Madam ERC, kayo po naman ang minsan may kasalanan din. Tingnan po ninyo, hindi po kayo nakagawa nung tinatawag nating regulatory reset sa loob po ng 2 peryodo. Ano po kako, ang impact kung ang pag-uusapan ay yung operational cost ng NGCP. Okay, opo. Palagay ko po, wala. Bakit niyo po ako nasabi yun? Hindi naman po sila nag-file ng loss eh. Ang nakita ko pa nga, nag-file nga po sila ng, ng retain, yung pong, yung pang tawag doon, yung pagka kukuha ka na para i-distribute dividendo, sabi niya. Opo. Malaki daw po dividendo kasi nila kong eh. Hindi mo ka ako naman sinasagot eh. Maaaring mag-dividendo dahil kailangan ng stockholders. Pero hindi nangangahulugan na hindi sila nagkaroon ng
damage kung pag-uusapan ay hindi mo pagkakagawa ng regulatory reset. Opo. Ay, sa palagay ko nga po, hindi kanya. Kasi po, dapat ang inuna nila ay ganito, ganyan. Aha. NGCP sagutin mo. Di sinagot siya ng NGCP. Opo. Hindi po kanya, wala nga po doon. Pero yung under recovery po namin, kanyang ganun. Kung pag-uusapan po, yung capital pong inilagak namin dyan, meron po kaming under recovery. May O magkano binabawi ka ko pa. yung under recovery mo? 200 billion lamang naman po kanya. Wow, laki. Yan na po yung sinasabi ko kung ganyan. Uusigin po natin yung tao, pero kayo po, may kasalanan din po kayo riyan. Oho. Pero, Mr. Chen, kung ang tutuntunin muna natin, kung paano natin ibababa ang kuryente, marami po tayong may papakitang paraan. Hindi po sa paraan na usigin lang natin ito. Opo. Halimbawa po, usigin po natin ang mga sarili natin. Sabi ko, kayo po sa ERC, di po ba dapat panagutan po ninyo yung tinatawag po nating retail competition and open access? Opo. Yan po ang pagmumulan ng isa sa ikabababa ng presyo ng kuryente. Tama po ba? Tama po. Sabi niya. Ngunit dahil hindi po ninyo ginawa yung regulasyon, yung tuntunin, para itaguyod po natin yung programa under the ARCOA, hindi po natin natitake advantage. Yung murang kuryente, tama po ba? Opo. Meron pa po yung isa, yung aggregation. Mas malaki pa po ito. Sapagkat mas malalaking komunidad na nagsasama-sama dito na dapat sana kumalas na doon sa traditional na merkado. Opo. Sino pong may kasalanan? Hindi po ba kayo? Opo. Paano po? Nanguusig po tayo pero yung sarili po natin, hindi natin inuusig. Oho. Paano po yung sinasabi kong system loss? Ayan. Hanggang ngayon po, pinagtatalungan natin Huwag na po yun. Kung halimbawa po, tanggalin natin po yung 12% VAT Ayan, yung sa ating value-added tax. kuryente. Oho. Yan po kanya yung immediate na talagang bababa po. Ba't di po natin Mr. Chen, ba't di po yan ang pag-usapan natin? Oho. Naghahanap po tayo ng kaparaanan. Ha? Oho. Para bang pinapakita natin dito na talagang gusto nating hanapin yung kaparaanan para natin may babang kuryente, pero paikot-ikot kayo doon sa NGCP. Ako ang napansin ko po. Ito po yung para ibaba po. Gusto nyo ibaba? Alisin po natin. Gumawa tayo ng batas. Alisin natin ng 12% VAT sa kuryente. Bagsak yan. Bagsak yan. Bawas agad ang 12% yun ko. Immediate po. And significant. Yes, sir. Nakita mo. Meron pa nga alisin natin yung excise tax ng petroleum, ng fuel. Okay, yun ang ginagamit nila. Yan ang ginagamit natin panggatong. Opo. Bukod sa coal, siguro kako mga 30% ng ating generation sets crudo ang ginagamit natin. Opo. 12% excise tax yan. Opo. Kapag inalis mo yung excise tax niyan, di ba bababa ang presyo ng crudo ng panggamit? Yes, sir. Bababa po talaga. Sinasabi ko na sa inyo ba't po tayo? Paikot-ikot. Ba't iniikutan po natin yung kulang na lang? Ilang percent ba yung excise tax kong sa petrolyo? Para 6%. 6%. Mga ganun. 6 o 7. Tama. Itong si Dan Fernandez, talagang ibigay po namin nyo sa amin itong ganitong reporting, ganito. Pinasasabi na yung mga dokumento Ano po kung kinalaman po ng paghahanap ninyo ng dokumento na usigin na naman po ninyo? Ang hinahanap lang po natin, paano natin ibababa ang presyo ng kuryente? Di ba? Sabi ko, doon po, yun ang nasaan po ka ako nasaan po ka ako yung representative ng Philippine Competition Commission? Ito po bang NGCP nakalalabag po sa batas ng competition sa ating bansa? Hindi po kasi. Wala naman. Wala tayo sa kompetensya kong di ba? Kaya, hindi kasi natural monopoly talaga ito nag-iisa lang talaga. Alam naman natin, natural monopoly. Opo. Kaya natural monopoly, wala pang gagawa, walang makakagawa ngayon. Kaya kapag ka natin tinanggal yan, mapupunta tayo sa dark ages, hindi ba? Tama po. Gusto nating mapunta sa dark ages, hindi ganun. DOE, sabi ko. DOE. Wala po ba kayong pagkukulang dito? Di ba? Yan po, yan ang dapat nating anuin muna. Pagkatapos, nandun yung nandun yung IMAP.
Yun, naku, ang laki din ho ng papel ng IMAP. Ano po ba ang papel ninyo, Mr. Representative, ng IMAP? Kami po ay kayong independent market operator. Operator po pala kayo. Oho. Hindi po ba dati ang kumukolekta po ng market fees PEMSI? Opo. Ba't meron pa po kayong... kasi po yung nandun po sa ADMO Alam ko po yung ADMO. Ang gusto ko pong kung ba't meron pa, nandyan pa kayo, kaya naman gawin ng PEMSI. Ng PEMSI na, oho. Yun po kasi, yun ang napagkayarian. Opo. Ang tinatanong ko po, bakit kasi nagkayarian pa kayo dyan? Samantalang ka ako, pwede naman ito. Oho. Kasi po, ang nangyayari ngayon, yung dapat kolektahin ng PEMSI, kinukolekta nyo, kaya doble po. Hindi po kanya, hindi ka ako. Huwag ka muna magsasalita ng tapos. Maring ikaw nang kumukolekta ngayon, pero yung share ng PEMSI, kinukolekta mo, kaya doble ang koleksyon. Gano'n, Kapag dumoble ang koleksyon, nakakatipid ba tayo sa presyo ng sa bill natin? Pandagdag nga sa bill namin yan Totoo hindi. Nakakadagdag nga po. Kaya nga, lahat po kayo nakakadagdag kung bakit po tumatas ang kuryente. Pagkatapos, ang sinisingil po ninyo, ang inuusig lamang po nyo, itong NGCP. Ayun. Kala naman nyo, kinakampihan ko na naman ang NGCP. Hindi po, nililiwanag lang po natin ito. Ang hirap po kasi rito, pagka pinagtanggol mo ito, kakampi mo. Hindi po, ang pinagtatanggol ko po, yung katwiran kahit kailan. Yes, ano yung katwiran? Hindi po ako lumalabas po sa katwiran. At i-assess nila Bakit kung po ang tama ba o hindi, nangyayari? di ba? Kasi po ang nangyayari, parang nakikita ko, you're all barking on a wrong tree. Yun lang nakikita ko. Ako naman kung, kasi kagabi nanonood ako, umabot ng alas 10 at ako, wala na kayo sa talagang... Sa lamig naman kasi noon Opo, tsaka hanggang kahuli-hulihan, si Congressman Dan talaga ang napakainit hanggang sa kahuli-hulihan tanong ko, Naiintindihan mo naman kung ano yung tinatanong niya. Yung totoo lang. Ang dami pong hinahanap mesadong mga technical ko. Hindi nga, yun nga Kaya nga, parang irrelevant lahat yung mga ibang sinasabi niya. Kasi kung ang layunin talaga lang natin, pababain lang pala. Kasi ang dating, parang hinahanapan nila ng mali ang NGCP. Kaya tuloy sa conclusion ko, pero pang gustong bumili ng NGCP, meron bang negosyante Yun ang nakikita kong layunin Ganito ganun kasi, ba? ganito yan. Although nasagap ko na sa grapevine, parang doon papunta Ayun, gustong i-buy out ang Naalala mo, meron tayong Maharlika Investment Fund. Meron. Ikwento mo muna, ano ba yung Maharlika Investment Fund, Ito po Nelson? yung pondo na kinalap ng gobyerno mula sa iba't ibang mga sources para gamitin sa pagnenegosyo. Yeah. At kumita ang gobyerno. Sige pa, baka may... At ang isa sa mga interest nila kung hindi nagkakamali, ay itong bilhin ang NGCP. Di ba? pero sige pa, baka... Ano pa? Yun lang ang naunawaan ko doon. Yun na. Totoo naman ang sinabi ni Nelson. Tingnan mo ano sinabi mo? Nangalap. Opo. Nangalap ka. Inipon yung pondo, nilagay lahat sa Maharlika Fund. Opo. Parang kumuha ng 50 billion sa Land Bank. Opo. Kumuha ng 25 billion sa... Anong pangalan? Central Bank. Hindi. Wala Sa na Development Bank. Development. DBP, opo. Tapos yung pang nakakuha rin sa iba, parang kung hindi ko nagkakalim, mga 200 data 200 billion pesos. 200. Opo. Pero ang hindi nila pinapaliwanag ngayon, sa 2 taong mahigit, Oo nga, matagal na. hindi nila ito na-invest. Wala ho ba? Akala ko pa naman po mula noon hanggang ngayon, gumagalaw na. Wala in-invest. Kinakailangan kasi, in-invest mo na yon. Oo nga po. So yung perang kinalap mo, sabi ni Nelson, kumita ba? Well, umaasa ko ngayon kung humikita na yon. Dapat. Teka mo, kumita ba? Wala akong nire-report. Kasi kung inano mo sa bangko yun, halimbawa, siguradong nilagay lang nila sa bangko. Ay, hindi kumita na ngayon yun. So, palagay mo na, hindi siya kikita dyan sang-ayon doon sa objective na kinakailangan kasi, kaya ka nga nagtatag nung gano'n, parang sovereign guarantee. Parang sovereign fund yun no? Yes. Opo. Para sa gano'n, yung paglalagay ka nun, makapag-create ka ng isang malaking factor sa ekonomiya. Halimbawa, pagmulan ng trabaho. Ganyan. Yes, opo. Ma-activate mo, ma-spur mo yung galaw ng ekonomiya. Opo. Yan ang layunin nun. Pero kung kasi hindi... Nilatag mo sa bangko, Tulog yun.
tulog yung, pinaka, ano mo, palagay mo na, May sige, maliit palagay mo nakita ko na, yun kahit paano. 200 billion, palagay mo, 1.8%. Oh, per Kasi annum. alam ko yun, parang hindi, baka sa bonds lang inano yun eh. Hindi pa eh. Alam ko hindi sa bonds eh. Palagay mo, treasury bills, halimbawa. T-bills, opo. Okay. Palagay mo na meron siyang 2%. Oho, nakita yung 200 billion. Di akala mo kumita siya, no? Oo. Akala mo kumita. Palagay mo merong kitang sa loob ng 2 taon. Palagay mo kumita ng Mga 100 to 200 million. hindi naman siguro. Mga 75 Million? wala, siguro 70 to 75 million halimbawa din. Okay. Halimbawa lang. Opo. Could be 50 million. Oho. O yung overhead nun. Yung mga taong nandun nga Na naman. merong nagbabantay nun. Oo. Ha? Alam mo kung magkano ang sweldo nung magkano yung sweldo nung presidente nung ano, nung director. yung pinakabantay doon. Opo. Mga ano yun, mga financial wizard siguro yan. Yes po. 2.5 million naman. Totoo yun. Ganun ho ba? Oh. 2.5 Million naman. times 12. 20, mga 25 million. Times 2. 2 years na eh. Oo nga, mga 50 million din po. Di wala rin. Lugi nga. Sa presidente pa lang yun. Meron pang may mga ano yun eh. Oho. Ano sinasabi natin? Ano ang impact nun? Kung hindi mo inagaw yun sa Development Bank of the Philippines saka sa Land Bank, sila yung nagpapautang sa mga maliliit na negosyo. Aha. Ito yung nagpapagalaw ng ekonomiya natin. Opo. Malaw sana. Di ba? So in 2 years time, hindi man lang napagalaw ang ekonomiya, natulog ang pera mo, ngayon naisip nila, bilhin natin yung NGCP. Ganun. Anong magiging problema pagka yun? So sige, nabili mo kunwari yung NGCP. Makakaragdag ba ng employment? Hindi. Pareho lang, ikaw lang magpapatunay nun eh. Kasi meron na silang tao naman. Mabuting-mabuti. Kung halimbawa yung taong ilalagay mo, talagang marunong baka mamaya. Kabisado yung pagpapatakbo baka lalo nga tayo naman. magkagulo-gulo kung ang pinag-uusapan dyan. Nasaan ngayon ang paggalaw ng ekonomiya? Ang akala ko pa naman kung hindi lang nila binabalita, meron ng mga investments na pinasok itong Maharlika Investment Fund. Wala. Hanggang ngayon Saka ba? dapat Wala. naririnig natin. Ang isa sa alam ko dyan, sila magpopondo ng infrastructure. Mga big tickets sa infrastructure sa Pilipinas, projects, di ba? Kaya sinasabi ko nga kay Nelson, pagka ikaw ay napunta sa Senado, Nelson, isa yan sa ipatawag mo agad. Kita ko lang po pala sa inyo, nako, marami po naghihintay ngayon sa inyo dyan sa bahagi ng Oriental Mindoro. Ayan. At alam niyo ho ba, ngayon pa lang kung halos lahat ata ng barangay at bayan ay punong-puno na po ng tarpaulin ninyo doon, Kong. Ano ha? Bakit ako inintay dyan? Ewan ko, ayan po, Kong. Ay, nakikita ko, yan, Sa Oriental Mindoro yan. Yan. Yan po sa parte pa lamang ng Bungabon Oriental sa pangunguna daw po ni Ma'am Joan Enriquez. Siya daw po nagpagawa niya, no? Antakin niyo yan, Kong. Ang daming naghihintay sa inyo doon na yung mga kaibigan kong negosyante, andyan naghihintay din sa inyo. Pati ata ang ating yung incumbent congressman, si Kong E.J. Falcon, ay inaabangan din po nila kayo dyan, Kong, ha? Yan, Hindi incumbent yun. Incumbent na vice governor. Ganun ba? Lalaban nata ng ibang posisyon, hindi ko alam. Lalaban nata sa ngayon Pero na meron akong congressman. pinadala kay Direk. Gusto ko maipakita rin dito. Saan naman po yun? Yan naman ay yung ginagawang... Mindoro Oriental Mindoro. pero gusto ko rin Opo. maipakita sana kung paano ako sinalubong dun sa Baler nung isang araw na ako'y pumunta ron. Natuloy na ba kayo ng bala? Di ba nung nakaraan Sa wakas, natuloy rin kami sapagkat last week, Oho. 2 pagtatangka ang ginawa namin. Opo. Kaya lang masyadong maramot yung ulap eh. Ayaw kami talagang paraanin. Pero ngayon, napagbigyan na Hindi kayo. man lang nagbigay kahit isang napakaliit na siwon eh. Wala. Ayun, Itong nakaraang araw, mga 2 araw na yata nakaraang, nakapasok kami. Ayun, So gusto ko sanang ipakita Ayun, kung ano naman ang ginawang pagsalubong sa amin sa Baler. Sa Baler. Ihahabol na kay Direk, Kong. Sana kung pinadala ko kay Direk eh. Kung nervous, positibo ho yun. Kung makikita ng mga tao, ha?
Salamat po ng marami sa inyo. Bagamat kayo sabi nga natin kung ito, yung mga local official talagang gumagawa na po ng kaparaanan para sa inyo, bagamat may mga taong hinihila kayong pababa Ayaw nilang... Hindi magtatagumpay yung mga yun. Ganun ho ba? Buti na lang. Sa palagay ko, wala. Hindi magtatagumpay. Ayan, Parang it is an exercise in futility. Yun ang sinasabi nila. Akala ko sasabihin nyo, it's a storm in a teacup. Baka nakikinig si Direk. Kung nakuha niya na, sabihin nyo nga kay Direk. Ayan, ibigay tayo ng signal. Ayan. Nakuha niya na? Ayan yan. Ito, baler ito. Sa baler, Baler. Para lang makita Aurora. ninyo at makita rin ng mga kababayan natin. Opo. Magkaroon sila ng idea kung paano tayo tinanggap. Opo. Ayan. Sige, Direk, ipakita natin ang mga kababayan natin. Basa muna tayo habang hinihintay. Sige, basta tayo ng mga reaksyon. Sabi niya, oo, dahil may responsibilidad ang mga vloggers sa pag-iimpluwensya sa madla, JDY. Oo, napapanahon na yan dahil dumarami ang mapanirang vlogger, Lian ng Quezon City. B, hindi ibang bagay na lang ang dapat mas bigyan ng pansin, Bon ng Luzon Avenue. Oo, dahil malaking impluensya nila dahil parte na rin sila ng media at kumikita din naman sila mula kay Jack. B, hindi napapanon, hayaan na lang ang mga vloggers na yan, Alinea. Opo, lalo na sa mga inappropriate content, dapat may ahensyang magbabantay sa kanila. Sa pagko-content nila bago i-post sa social media, wala kay Che. Opo, para malimitahan ang kanilang mga pinupost at para di nila nilalabag yung batas o alituntunin ng gobyerno mula naman kay Mayumi. Yan. Hindi, wag naman sana nilang tanggalan ang freedom of speech sa mga vlogger mula kay Dayan. Ayan, dapat lang yung iba wala na sa ayos, puro kalokohan na lang basta makakontent lang mula kay Baste. Hindi, dahil ang mga vlogger, sinasabi lang nila kung anong nakikita nila. Wala po kay Levy. Ayan, ang pinakamahalaga pa rin niya sa ating mga kababayan, tayahin niyo pa rin bilang nanonood, kaya sa ating palatuntunan. Pero diba? Matindi yun Opo. para sabihin ko ano yung nakikita. Opo. Yung iba kasi naririnig lang kinukwento na Ganun Yung po iba ba? naman nakikita. Wala naman narinig yun. Hindi, nakikita niya na pero iba yung kanyang pagkakaintindi sa nakikita niya. Oo nga. No. Minsan iba-iba rin ang perspektibo ng tao ko. Kamukha nung diniscuss natin nung isang araw, di ba? Ayun, isa pa po yun. Okay na ba, Direk? Standby lang daw. Kong, tuloy ko lang pala. Meron pa tayo ibang balita ito, Kong. Mahalaga lang po ito. Sa part daw po ng PNP, kasi nung isang araw, Kong, ay nabalita, nais pong liwanagin ng Philippine National Police yung mga issue kaugnay daw po ng halos kalahating bilyon, 500 million na intelligence fund na bahagi daw po ng panukalang pambansang budget para daw po sa 2025 na ito daw po ay mali. Yun daw hong pondo na ito ay hindi po congressional insertion, kundi ito pala talaga ko ay hiniling ng PNP Chief General Francisco Marbil upang palakasin po ang kakayahan ng PNP sa usapin po ng cybersecurity. Ayon, sa nakalipas daw po kasing buwan, nakaranas ang PNP ng mga cyber attacks. Nakita, nababalita naman po yan. At nabunyag din daw po na kahinaan sa mga critical na aspeto tulad daw po ng PNP clearance system, firearms registration, database, at iba pang sensitibong tala sa pagkapatupad daw po ng batas. Binibigyan din daw po ng insidenteng ito na agarang pangangailangan na protektahan ang state secrets at iyaking ligtas ang mahalagang operasyon ng pulisya na bahagi po ng ating pambansang seguridad. At ito nga po ang dahilan kong kaya humihiling sila ng 500 million pesos na intelligence fund at nakalaan po para sa pagbili ng mga bagong teknolohiya at kagamitan na kinakailangan upang patatagin naman daw po ang cybersecurity infrastructure ng PNP. So hindi daw po ito congressional insertion, Kong. Kasi nasaan ang problema? Ang binabalita kasi dati parang ginagawa nila negatibo na parang isiningit daw po ito. So nililiwanag ngayon ng PNP, hindi po yan siningit, talagang hiniling yan ng PNP na ipagkaloob sa kanilang pamahalaan. Hindi gano'n ang nabasa ko sa dyaryo, Jen. Yun na nga po, Kong, oo. Ang sinasabi sa dyaryo, wala namang pundong na ibigay sa kanila. Opo. Parang sinabi yata ng Pangulo na yung iba ilipat doon. Kaya nagkakaroon ng problema. Pinalipat. Yun po, pinalipat ko kasi tapos ginawa ng iba, parang ano yan, parang insertion. Dito ho naman, sabi niya, Hindi mo kasi basta may ililipat dyan. Yun Kung na nga halimbawa, naka-itemize na sa ganito, pagkatapos
Hindi ko alam kung sinabi nga ng Pangulo. Oho. Sangayon sa balita, minanduhan niya yung secretary ng DBM na ilipat doon. Opo. Hindi po pwedeng mangyari yun. Ayun na nga yung sinasabi ko noon, na kapag halimbawa ay gusto mong i-restore yung mga ano na yun, magpatawag ka ng special session. My God. Sapagkat ang Kongreso lang ang pwedeng maglipat, hindi ikaw maglilipat. So magkakaroon ng pagkakasa. Ewan mo lang kung ganun nga nangyari. Ako, kinukomenta ko na sangayon sa pagkakabasa ko, Doon sa accounts ng balita, na nandito na yun, pagkatapos ililipat mo ron ay technical malversation. Ayun. Well, Ayun lang. siguro ito naman, sa part nga po ng PNP, ang kanilang paglilinaw, Maaring kailangan nila. Ang problema, hindi na ilagay sa GAA. Pagkatapos ililipat doon. Hindi po pwedeng maglipat sila sapagkat gawa na yung batas. Kongreso lang ang may karapatan na Oo, kung maglipat. ganun nga yung nangyari. Ayun. At least malinaw po yung bagay na yun. No? Kasi mukhang talagang kailangan naman ng pambansang pulisya. Ayan. Andiyan na ba, Direk? 5:50 na. Matatapos na. Nakahabol ba? Yung ayun. Buffering pa raw kong. Matagal ba yun? Kasi minsan po yung mabagal yung signal ng internet kong. Ha? VHS yung gamit nila. VHS, nire-rewind pa. Kanina, tingnan mo na, meron kayong ano ba yung Bini? Ngayon ko lang narinig Ayun yun. po yun. Patawarin nyo na ako. Hindi ko naman alam kung ano yung Grupo Bini, po ito ano yung ng mga... Maki. Ano yun? Grupo po ito ng mga Masinger po kababayan yan, po. masinger. Singer. Mga Pilipino? Pilipino po ito. Bakit tinawag na Bini? Bini-bini, pinaikli. Pinaikli lang po nila. Puro babae? Opo. Yes. Isa sa miyembro nila, pangalan Maki, no? Hindi. Iba-ibang singer yun. Ay, ibang singer si Maki. Solo si Maki. Hindi mo rin pala naman alam. Akala ko, kasi mga Nagpapasikat ka pa eh. Pareho lang naman pala tayo eh. Ako lang ang bata rito. Kasi akala Pwede ko, na paghalata ka. Pero ako Bini-verse. talagang hindi ko alam ano yung Bini, ano yung Maki. Si Maki, singer din siya. Ako naman ay Yun. nagtatapat sa inyo. Sapagkat pag hindi ko alam, magtatanong talaga Hindi, kasi ako. yung Maki, paborito ko yun. Yung Bini, isang California Maki. mga babae. Group. Ayun. Girl band. Girl band, Kasi yeah. kung lalaki, boy band. Ito naman ay girl band. Ano ha? Ayun. Wala na, hindi na yata may habol ni Direk eh. Nakakalimutan ko kasi matagal ko nang gustong ganun. i-send sa kanya. Kanina ko lang naisip. Dito, ipapakita din sa Lunes. Kasi ngayon, gusto nating ipakita po sa ating mga kababayan na meron na pong bandwagon ngayon to. Hindi, kasi nakita ko yung ginagawang paghahanda ng taga Mindoro, Mindoro. opo. Para maipakita ko rin naman sana kung ano man ang nangyari doon Sa Baler naman. sa Baler. Oo. Ayan na. Ayan. Yan. Oh, yan. Yan. Kayo pala yan, Kong. Akala nila, ano Mga bata. member ng ano ko Hindi pa bumoboto yan, Kong. Ba't ka na pinapunta? Hindi, ipapaliwanag ko kung bakit nagkaganyan. Sige po. Yung landing site ay doon sa campus nung malaking public high school. Kaya mga bata. So napagkamalan ako si Dr. Jose Rizal. Pero Kong, yan ang kakaiba, ha? Ay, titignan mo Kasi naman. mga pagka ikaw kilala ng mga bata, kilala ka ng magulang. Yun ang theory dyan. Opo. At hindi lang yung magulang, yung lolo't lola niya. Yun nga. Ay, tsak yun, opo. At saka ba't kapag akala kayo si Pangulong Marcos? Kong. Hindi, kilala nga nila ko. Hindi ko nga malaman kung ano. Sinasabi pangalan nyo. Oo, Kung yan, dati. oo. Ang hinahabol ata si Jong, Jong! Kasi dalawa yan eh. Opo. Yung isa naman, yung paalis na ako, hinintay ako eh. Kasi yan, pagdating. Opo. Tapos yung sasakay na uli ako, dyan din ako pupunta. Ayun. Nakaharang na naman sila. Dyan, sa pagkakataon yun, nagchat-chant na sila ng Marcoleta. Ayan. Mga bata. So, sinasabi ko sa inyo na, ayan. Ang sayo. Doon pa yung mga bata. Parang nakakita Alam mo, ng yan ang- rockstar eh. Ako, yan ang feeling na gusto ko, yung pagsalubungin ng mga bata. Dyan, Kasi diba? mga bata, pag hindi ka nila kilala, talaga. Tsaka yan, totoo yung yan, Oo. damdamin, di ba? Hindi nila pinepeke yan. Ayan. So, pinakita ko lang para, ayun, sinakyan namin. Ayan, nakita mo yung... Yung tricycle nyo pala Ganda ko. naman. Yung tricycle ko na may elise. Opo, yung tricycle. Yan, ganyan na po ngayon ang sitwasyon sa mga LGUs kong. Yung mga local officials, talagang nagkakaroon na po ng banwago, nagpapakita ng pagsuporta sa inyo. Ayan. Ang alam ko, ang balita ko, yung parte ng Candelaria, Quezon Kong,
mukhang meron din pong inihanda kung kailan kayo nakaschedule naman sa Candelaria. Kanina, yung mga taga-Tayabas, kaya nga ako nahuli. Tayabas, ano naman, Quezon. Oo, Tayabas at saka yung... Ano na yung may pansit na ano doon? Yung Pansit Lukban. Quezon. Lukban. Lukban, oo. Ayan. Oo. Nako. Oo, pagkatapos dumating pa yung arayat, may dalang nilagang mani at saka gatas ng kalabaw. Ayun, Yun, Ryan ang pa yun ang maganda. talaga Oo, naman. Oras ng kalala. Kaya ako na-late eh. Oho. Talagang hindi na nila mapipigil kung kahit anong gawin paninira sa inyo. Mukhang ito na po ang... Wala na. Sabi nga ni Nelson, exercise in futility. Yun. Yeah. mapigilan. Tayong lahat kay Rodrigo Duterte para sa tunay na pagbabago. Masdan mo ang paligid, alamak mga krimen, rape, droga at mga nakawan, dapat nga mapigilan. Tayo